ko sa inyo ang sabi okay sana pero biglang nananahimik sa issue ng bansa. Kung ako nasasagot ha, kalma, ako na. Si Congresswoman Herrera, si Kong Nazal, ang bagong henerasyon party list, ay hindi nananahimik sa issue ng bansa. Magkaiba lang ang strategy na ginagawa namin ng mga maiingay kumpara sa ginagawa ng party list ng bagong henerasyon kasama si Kong Herrera. Base sa observation ko ha, kung titignan mo ang mga gawa, kung tinitignan mo ang mga pinopost ng ang bagong henerasyon party list, binibigyan nila ng access yung tao na ito dapat ang dapat gawin. Ito dapat ang hindi dapat gawin. Yung mga insertions na nagaganap, lalo na din sa BICAM, ang bagong henerasyon party list kasama si Kong Herrera ang nagsasabi na hindi ito dapat. Kung walang ginagawa ang bagong henerasyon party list kasama si Kong Herrera, si Kong Nazal, edi sana tahimik sila sa ganyan. Sana itinatago nila sa tao na hindi yan dapat itanong. Kung pipinuhin mo, titignan mo yung lalim ng sinasabi ng mga ginagawa ng ang bagong henerasyon party list. Makikita mo doon na sinasabi sa'yo na pwede kang magtanong dahil ito ay bawal. Ngayon, gumagawa sila ng bagong batas, bagong bill para sa transparency, lalo na sa mga budget. Ngayon, kung ang hinahanap mo ay mga maiingay, kagaya ni Miao at kagaya ni Kong Leviste, magkakaiba sila ng strategy kung paano lalaban, kung paano iaangat yung totoong dapat gawin at tama. Kaya titignan natin sa mga kongresista ngayon, no, kukonti lang naman silang matitino. At yung mga matitinong kongresista na yan, na hindi porket ito yung ginawa niya, ay dapat gawin ng isa. Dapat itong mga matitinong kongresista na to, tinitignan natin ang bawat ginagawa, kahit magkakaiba na alam nating tama para sa atin. Nung panahon na bago pa mag-eleksyon itong mga party list at nagkaroon ako ng tsansa para maging makausap itong si Kong Herrera, kinalkal ko, ni-research ko ang mga trabaho patungkol sa mga solo parent, yung Goodbye 5-6, yung bawal bastusan sa kalsada, pagpupuwersa sa mga LGUs na ipatupad na itong para sa mga solo parent kasi ang kukupad gawin. At napakarami pang mga batas, mga bill na isinusulong nitong bagong henerasyon party list. Bago ko sila nakilala, wala akong tiwala sa lahat ng congressman ha. First time sa ang bagong henerasyon party list. Ngayon, ino-observe ko ang galawan ng bagong henerasyon party list, lalo na si Kong Herrera. Nakuha ko agad yung attitude ni Kong na ibang strategy pakampe sa mga Pilipino. Kung yung ibang congressman ay pinupuntirya talaga nila, nagdadirect talaga sila ng tao, na kung sino ang mga magnanakaw sa hindi, masyadong vocal. Iba naman ang strategiya ni Kong Herrera ng bagong henerasyon party list. Merong mga programa ang mga gobyerno, pag-uusap about mga budget, mga naipatupad ng mga programa na kino-question legal na ang bagong henerasyon party list. Hindi sila uma-agree. At sa pag hindi nila pag-agree, ginagawa nila itong transparent sa mga tao para mas maunawaan. Yan ang napansin ko sa bagong henerasyon party list. Ulit, kung naghahanap ka ng mga politiko na lalaban sa gobyerno, lahat ng tao ay magkakaiba. Lahat ng tao may kanya-kanyang strategy, no? Pwede ang strategy ni Juan ay hindi katulad ng strategy ni Pedro. Pero maganda doon, nakikita natin na sila ay para sa mga Pilipino. Okay?